Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito sa Veritas, ang atin pong isa pang social media platform. Kung hindi pa po kayo subscribe na po kayo, Veritas. Kung hindi pa po kayo naka-follow, mayroon din tayong Veritas Meta or Facebook page, follow na po kayo. Okay, direkto na tayo sa ating pag-uusapan. Parang si Leni pa rin ang gusto ni na Senador Kiko sa 2028. Kayo, ganun ba yung napapansin nyo? Ako, ano lang inoobserbahan ko kasi parang tingin ko kila Senador Kiko at sa mga dilawan, sa mga pinklawan din. Ha? Parang Leni pa rin sila eh. Leni pa rin. Bakit? Eh di ba bumisita si Senador Kiko doon sa Naga City nung isang araw? Kipagkita siya kay Leni Robredo, na mayor na ngayon ng Naga. Kinausap niya, sinabi naman ni Senador Kiko, politika ang pinag-usapan nila, national politics. Tinanong niya daw kung tatakbo sa 2028. Ha? Yung ano pa rin, yung dati pa rin na sinasabi ni Lenin na kung siya ang tatanungin, ayaw niya na sa national kasi okay na siya sa Naga, marami siyang tatapusin sa Naga. Kaya lang, ang sagot ni Senador Kiko, siya mismo ang nagsabi nito sa interview sa kanya, ang sagot niya, Madam, huwag niyo munang isarado ang sarili niyo sa plano sa 2028. Huwag niyo munang sabihin na ayaw niyo or mas gusto niyo dito sa Naga. Maging bukas kayo, madam. Pag-isipan niyo. So, ibig sabihin, si Senador Kiko at yung grupo nila sa Liberal Party, mga dilawan, ang mga pinklawan, marami pa rin, Leni. Kasi kung sa tingin nila Kiko, iba na yung ipanlaban, wag na si Leni, pag sabi ni Leni na mas gusto niya na sa Naga, hindi mo nakukontrahin yun. Sasabihin mo, kayo po madam, kung ano yung desisyon nyo, respetado namin yan. O, di ba? Di ba? Kung talagang sila Kiko, Senador Kiko, ang LP, Liberal Party, ay hindi na si Leni yung nakikita nilang pambato sa 2028, pag sabi ni Leni na kung siya ang tatanungin, ano na siya, ayaw niya na, okay na siya sa Naga, marami siyang trabahong gagawin doon. Iba na lang ang sa national politics, iba na lang. Susuporta na lang ako. Pag nagsabi ng ganun si Leni, kung okay sila Kiko doon, sasang-ayunan nila ito. Sasabihin nila, kayo po madam, kung ano, gusto sana namin, ikaw pa rin ang tumakbo. Kaya lang, syempre, kung ayaw mo na, wala na matamaga. Respetado po namin ang desisyon nyo. Tapos, maghahanap na ngayon ng kapalit. Or kung sinong ilalaban, Bamba, Risa, di ba? Ay ang sagot ni Senador Kiko sa sinabi ni Leni, Madam, wag niyo po munang isarado, pag-isipan niya po pang maigi. Di ba? Ibig sabihin nun, may opening sila kay Leni na ang importante naman sana doon, kinonsulta mo si Leni. Pero ang marami kasing leaders ng oposisyon, sila Trillanes, sila Ronald Llamas ng Bayan, ang ini-insist nila, huwag na nating ulitin yung nangyari nung 2022 elections. Nag-decide si Leni na tatakbo talagang presidente October 2021. Panahon na ng filing of candidacies. Masyado ng gahol sa oras. So hindi na pwede yan ngayon. Kaya dapat ngayong 2026 madesisyon na sino ba talaga. Kaya nga dapat siguro kung talagang hindi naman tatakbo si Leni, nagsabi na siya, sorry, hindi talaga ako natatakbo. Maghanap na kayo ng ano. Pero hindi eh. Hindi pa nagsasabi si Leni. At sila Senador Kiko rin, mukhang si Leni pa rin ang kinukumbinsi nila. Kasi binibigyan pa nila sa Leni ng opening na mag-isip pa kayo madam, hayaan nyo. Maging bukas pa po kayo. Parang sinabi na, hindi po namin kayo pipirsahin na magdesisyon kaagad. Pag-isipan nyo. Iba naman yan sa stand ni Trillanes at saka ni Llamas. Si Llamas, pagdating kay Leni, magdesisyon na ito. Ano ba talaga? Si Llamas, si Trillanes nga, ang sinasabi, sabi ni Trillanes, wag nyo nang pilitin si Leni kasi nagsalita na nga. Di ba sabi ni Leni, mas gusto niya na sa Naga, mas gusto niyang tapusin ang Naga City? Bakit nyo
Kaya medyo may mga ano rin, eh, hinanakit din kay Trillanes ang mga dilawan, eh. Sabi, bakit daw linalagay ni si Trillanes ang naglalagay ng salita para kay Leni? Hindi, sa totoo lang naman talaga. Mayroon kasing journalist, kaibigan ko rin yun, kaibigan ni Leni, Gabicol yun, kabats ko sa Ateneo yun, si Dindo Balares, ano, umuwi ng Bicol. Kaya lang entertainment journalist yun, eh, kaibigan ni Chris Aquino yun. Nagdumaan yata kay Leni, o di natanong si Leni, "VP, Mayor, tatakbo pa po ba kayo sa 2028?" O siguro sinabi sa kanya na hindi na, ay ano, "Kung ako lang ayaw ko na sa national politics, ang gulo-gulo na diyan, sila na lang diyan. Okey na ako dito sa Naga." O yun naman yung ginawa niyang artikel o ano ni Dindo Balares, kaya naging kontrobersyal yun. Kaya yun din ang inuulit ni Trillanes. Kaya wag din nating sisihin si Trillanes na parang siya ang naglalagay ng words sa bibig ni Leni. May sinabi naman talagang ganun si Leni based sa sabi nung journalist, si Dindo Balares. Hindi rin magsisinungaling yun si Dindo Balares, eh. Kaibigan ko yun, kaibigan din ni Leni yun, kababayan namin yun. Kaya lang, ang lumalabas ngayon, parang hindi pa naman sarado si Leni dun sa sinabi niya na hindi siya tatakbo na. Wala talaga pa siyang sarado. Kaya binibigyan siya ng pagkakataon nila Kiko. Kaya sabi ni Senador Kiko, "Sige po ma'am, wag po kayong maging ano, sarado, pag-isipan niyo po." Pero si Trillanes saka si Ronald Llamas kasi, ang gusto nila mag-decide na si Leni kung hindi tatakbo o para makahanda na kung sino ang pipiliin kung ayaw kung hindi na si Leni. Hindi makagalaw yung oposisyon dahil nga dun, eh, hindi makapag-decide, oh. Medyo na ano, na naghihinanakit na naman si Trillanes. Anyway, yan yung totoong nangyayari diyan. Kaya lang, kung tatanungin ang mga dilawan tulad nila Senador Kiko at ang Liberal Party at ang maraming kakampings, parang si Leni pa rin ang gusto nila, nina Kiko at ng ibang mga dilawan at kakamping sa 2028. Napanood ko yung interview sa kanya, eh. Pinuntahan niya si Leni, nag-usap daw sila sa nung tungkol sa politika at napag-usapan nga yung ano, tungkol sa pagtakbo sa 2028. Ganun din yung sinabi ni Leni Robredo kay Dindo Balares, yun pa rin. Kaya lang ang sabi ni Kiko Pangilinan kay Leni, "Sige po madam, pag-isipan niyo po, ano, hindi po namin kayo pipirsahin." Oo, ah, take your time. Oh, yun yung advice ni Kiko. Pero kila Trillanes saka kay Llamas, wala na tayong time, mag-decide na." Ayun. Yan yung kailangang ayusin ngayon. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.